Hi guys, good morning, good afternoon, good evening to all the people from all around the world. So mag-live ako ngayon kasi I just want to express my feelings talaga, most especially to the vloggers. Pero before that, mangaon usa ta og biko guys. Since gaulan man karon, so nagpalit lang ko og biko og uban pang pagkaon guys online diri sa akong gipuy-an subdivision daghag mga pagkaon diri nga ginabaligya. So mao pay pagmata nako kay gatrabaho jud ko, work hard jud ko sa Facebook karon guys kay nag-start na ko og earn. Ngaon tagbi ko. Biko og mga pita ninyo, mga Bisaya. So mag-share ko sa inyo ha guys kanang akong gina-follow karon jud ang mga vloggers bitaw nga kanang makakuha ta og nindot nga learnings ba, knowledge. So karon, so nag-notify man ni si Madam Kilay sa ako guys. So nag-check ko sa iyahang mga vlogs which is real talk jud kaayo siya. And then akong gitan-aw ang iyahang vlogs. Tan-awang ato ang ang akong gilantaw. So unya mag-check pud ko sa uban niya nga vlogs nga nindot kaayo ganahan kay ko kay kanang real talk kay siya ba, kumbaga nang nindot bitaw kaayo guys nga kanang wait lang guys ha. Grabe po ni atong dagway. Oy, mao na gyud ni atong tinuod nga dagway no, basta live na gani sa Facebook, dili na ta makatago sa ato ang mga dagway nga gwapa. Mga on tagbiko. Haba kaayo ka eh. Asa naman yung mga tao gibutang sa kalibutan, oy? So, atong lantawon ang video ni Madam Kilay karon. Nindot kayo ang gisulti guys kay naka-cut-on, naka-learn ka ba na tinuod yun ang sulti. Adto ta sa iyang So, kani si Madam Kilay guys. Kani si Madam Kilay, ambot kung makitaan ba ninyo. Naa siya ay 5.5 million followers, no? So, naana siya sa USA karon sa Amerika. Naminyo siya American. Pilipina ni siya nga. Nasikat ni siya tungod sa iyahang kilay. Kay, tapos mga funny or mga comedy kaayo ba? Comedian kay siya ba? So, ganahan kay ko. So, naminaw ko sa iyahang video karon. Okay? Tanawa, wala pa ko hilamos ana. Wala pa ko hilamos akong dagway nga giatay. Akong dagway nga giatay, wala pa hilamos guys. Wait lang. Asa man ko ani?
So nagtan-aw ko karon kay Madam Kilay nga video. So tan-aw nato guys og usab ang iyahang video kay ganahan kay kumulantaw. Kasi kaya nga influencing, di ba influence? Tanawa ha, May magsugod. influensahan nyo sila. To na nga. Inabangan nyo to. Inabangan nyo tong chismis na to at yung real talk na to. Dahil ang dami na nga na na-deactivate ba? O na-suspend ba? Na-ban ba? Na mga Facebook account? Na mga vloggeries, influencers na nagpo-promote ng sugal. Nabihan ko na kayo dati pa. Ano sabi ko sa inyo dati? Huwag kayo mag-promote ng sugal dahil influencer kayo. Tignan nyo guys ha. O na-suspend Dito, ba? Na-ban Nilagay ba? niya yung mga Facebook account. nilagay niya yung mga pangalan ng mga influencers. Mga 20 influencers endorsed for page takedown. So, eto pala si Madam Kilay noon, nagbigay na siya ng advice, okay? So, nagbigay na siya ng advice doon sa mga influencers na wag promote ng online casino games. So, nagbigay na siya since before pa. But the problem is, hindi nakinig sa kanya yung mga influencers. So, tingnan nyo guys, Na mga vloggeries, influencers na nagpo-promote ng sugal. Nabihan ko na kayo dati pa. ayan guys, oh. So, way back 2023, okay, way back 2023, sabi niya sa mga influencers, so that was like 2 years ago, okay, kumikita naman na tayo sa content na influence, wag na daw mag-influence ng sugal. So, yun yung sinabi niya. Vlogger for me, wag nyo dungisan ang industry ng vlogging, hindi magandang halimbawa. So, ibig sabihin, sabi niya noon, wag nyong i-influence yung mga tao para magsugal. But these influencers is keep going, moving forward to share the online casino games sa mga influencers. So, since naman, eto guys, kung i-check nyo dito, actually, no, kung alam nyo lang, no, sa ibang influencers na take down yung page nila, sinabi talaga nila. So, doon mo malalaman na talaga ang mga casino influencers, online casino games influencers, they are earning millions talaga. Kasi, merong isang influencer na nag-post, no, na grabe yung ano niya, ipapakita ko din sa inyo guys. So, ayan yung sabi niya. Tingnan nyo. Ano sabi ko sa inyo dati? Huwag kayo mag-promote ng sugal dahil influencer kayo. See? Sinabi na pala yan ni Madam Kilay sa mga vloggers noon pa. Kung magpapasugal sila, kung magsusugal sila, kung ma-addict sila, nasa sa kanila yan. Basta kayo, na mga bad influencer, sige lang kayong promote ng sugal, tapos iinganyo nyo pa yung mga followers niyo na, oh, may pa-Gcash ako, basta mag-register kayo dito. Ano, ang kalukuhan nyo, mga botlog kayo. Ano pala nyo ngayon? Kahit wala nang pambiling bigas, wala nang pangkain sa mga anak nila. Pero dahil nga... Which is real talk talaga siya. So, ayun na yung sinasabi niya, wala na daw pambili ng bigas, wala nang pangkain sa mga anak nyo. Guys, which is totally talagang totoo yung sinasabi niya. So, true talaga. Kasi, alam nyo yung pag nalulung ka na sa sugal, no, gagawa at gagawa ka ng paraan. So, pambili mo na nga lang ng bigas, sometimes, mag-isip ka pa, uy, ikasino ko muna to, malay mo lumaki ito. So, ganun yung, ano nila. Sabihin nyo sila, kung ano sinabi nyo, kasi kaya nga influencing, di ba influence, may influensahan nyo sila, kahit sabihin nyo dyan sa social media na, oh, pang 18 years old lang to, pag may pera lang kayo, huwag kayong magpapakahalong dito. Kahit paulit-ulit yung sabihin niyan sa kanila, ina-influence nyo, pinapakitaan nyo pa ng maraming pera. Kunwari, nakabili kayo sa sakyan, nakabili kayo ng bagong bahay, magsugal lang kayo dito, kulukuhan nyo, kabotloganin nyo. Sinabihan ko na kayo dati, 2023 Kasi totoo naman, guys. Kayong mga vloggeries, kayong mga Ito, influencer, to. tama na lang, Okay, sa wait vlog na lang. tayo. Kung Ibalik nakabili kayo sa natin. sakyan, nakabili kayo ng bagong bahay, magsugal lang kayo dito. So, balik natin, panoorin natin. Sinabihan ko na kayo dati, 2023 pa. Ayan, guys. So, 2023, 2 years ago, sabi ni Madam Kilay, okay, Madam Kilay, pinayuhan ang kapwa vloggers, okay, na magpo-promote, ang kapwa vloggers na nagpo-promote ng sugal, be a good influencers to everyone. So, meron pala siyang
advice to all the bloggers or influencers before na wag mag-promote ng sugal. Okay? So, nagbigay ng payo ang social media influencer na si Madam Kilay na ayan, hindi ko siya masyadong makita, pero at sinusundan ka. So, kumbaga, ito kasi si Madam Kilay, nagbigay na siya ng payo 2 years ago na wag mag-promote ng online casino games. Pero, yun kasing mga tao, or because of money, they wanna earn, like, they don't care as long as they earn millions. So, ito naman kasing mga tao, syempre, nanonood, social media nga. So, they don't care, basta ano lang. So, influencers nga influencers, ibig sabihin, humahatak ka ng mga tao, you are making a video to influence or to kumbaga, ano ba yung other term? Merong ibang term yan so aside from humahatak ka ng tao, aside to influence, meron isang words pa niyan na meron kang, wait lang, pag-isipan ko. So, ayan guys, no? Yan. Kayong mga vloggeries, kayong mga influencer, tama na lang, sa vlog na lang tayo kumita. Mag-post tayo ng mga positive vlog, mag-post tayo ng mga, magluto-luto kayo dyan, kung anong gawin ninyo dyan, para lang mag-views. Kasi saan ba tayo nakilala? Dahil napapasaya natin yung mga tao, nagustuhan nila yung mga videos natin, nagustuhan nila yung mga ina-upload natin, may kakwenta-kwenta yung mga ina-upload nyo dati, may kabuluhan, may kakwentahan, kaya nila kayo finalo. Ayun yung sinasabi niya, which is true. Kasi guys, if you really observe, di ba? If you really observe when it comes to all the bloggers kasi, it doesn't matter even if you are poor or rich, you know. Based in my observations as doing a blogging right now, is napapansin ko na mas maraming followers ang mga taong mahihirap. Okay? So, napansin ko talaga siya, guys. So, every day, I keep on checking, I keep on searching, I keep on looking to different bloggers kasi I'm joining right now the groups of the bloggers which I can get followers also. And na-observe ko talaga, guys, iba-ibang mga content ang ginagawa. And then, salute po ako sa mga vloggers na ang gagaling, na ang hihirap. Mahihirap lang sila, guys. Nakatira sila sa mga bundok. Okay, tapos yung mga hard work, yung mga hirap, yung mga postings nila, na kung i-compare ko yung life ko to other people, meron pa, kung mahirap man ako, may mas mahirap pa kaysa sa akin. So, nakikita ko yun. Pero, when I check on their Facebook, believe talaga ako, guys, na they get 1 million of followers sa Facebook. So, sabi ko, grabe. So, ibig sabihin, hindi lang pala Philippines ang nag-a-appreciate, no? Of course, to all around the world, all around the globe. So, hindi lang pala Philippines, no, ang nag-check ng mga postings nila. So, as I observe right now, by joining the groups from different countries, like, marami talaga akong namimit na mga tao na they are working hard for their social media accounts, like, you know, there's a lot of people, like, ang dami kong naririnig actually, na nagsasabi na, ano yan, hindi maganda yung FB kasi daw hindi daw some of the people because they want the privacy. But guys, we are not talking about your privacy here. We are talking about the poor people all around the world, like most especially in my country, in the Philippines. Okay? We are talking, so let's say, so real talk naman dito, which is true naman kasi na in the Philippines, there are so many, maraming tamad. There are so many lazy people. Even me nga, sometimes I'm tamad I'm really tamad, no? And I just work online, you know,
I can sell unsold the items online. So I am used to be like that, you know. So ibig sabihin kasi in the social media, so there are so many people who don't like doing showing their lives, you know, in public. You know, I met so many of them like that. But the question is that, you know, is the question kasi guys, we are not talking about you yourself. We are talking the people who wants to earn and to work hard for it. Okay, just like in the Philippines, we know that there's a lot of people who don't have money. Okay, yan nga. So, but some of the people are easy to say, they said like Philippines is a third world country. Oo naman, pero Philippines is a third world country. We are used to be like that. There's a lot of people who are poor in our country. We accept that one, no? We accept, tinatanggap natin yan guys, no? Ginadawat nato na, kay nga no, we talk about English, Tagalog, and Bisaya here ha. So, pasensya na mo. So, tinatanggap natin yan. That is why nga, no, na binuo or ginawa nga itong Facebook in order for people to use it. Diba? To use it. So, ayan nga yung advice ko din sa anak ko. Nasabi ko, anak, I paid for your Wi-Fi at home, but of course, I want you to do something na productive. I mean, or something na kumita ka, you will earn, you will learn. And I always, hindi ako nagkulang ng advice sa anak ko, okay, na sinasabi ko yan sa anak ko na, Dave, please, sabi kong ganon, after your school, go home directly. Mommy, I want to go play soccer, I want to play games. Sabi ko, it's okay naman anak na mag-play games ka, but after that, I don't want you to go with the barkadas or go somewhere para lang to enjoyment. I want you to go home direct at home. Go straight at home kasi gusto ko mag-aral ka, gusto ko habang bata ka pa, marami ka nang natutunan. At the age of 15 years old, marami na you will learn a lot. You will learn. Kasi ayaw kong maranasan mo yung naranasan ko before. When you are at the age of 15 years old, you will learn a lot, okay? And you will learn and you will marami kang matutunan habang bata ka pa. So, hindi ko binayaran yung Wi-Fi diyan sa bahay para hindi mo gamitin. So, binayaran ko yung Wi-Fi. I want you to learn something na kumita ka or habang bata ka, marami kang matutunan. That's what I told him. And right now, I'm very happy kasi he learned from me. Okay? So, sinabi ko, nag-away kami dati. It's normal to mother and daughter or mother or son, you know, na mag-away kayo just because you are giving advice to your children. It's normal, guys. Just like me, I always I did that. Nobody is perfect, okay? Walang sino man ang perfecto dito. Nobody is perfect. But guys, I'm telling you that I told my son like this, like that. Nag-away kami dahil ayaw niya nga akong sundin. So later on, I let him, I just continue what I do. I keep on postings. And then I told him, anak, I started to earn in Facebook. I want you to also follow my steps. I want you also to earn. Kasi I'm single eh. I am a single mom. And I'm doing things that I can support. And I can feed my family. I'm the breadwinner, of course, no? And ayun, nakinig yung anak ko sa akin, and then I'm very happy na he changed his mind, like, you know, like, I'm very happy na nagbago siya dahil yun nga dahil nga sa advice ko sa kanya. So ayan guys, ayan yung sinasabi ni Madam Kilay na dito pa lang guys, sinasabi niya na, to ha, okay. Pero hindi sila vlogger para sa akin. See? Real talk lang mga chat. Hindi sila vlogger para sa akin. Okay? I-cut muna natin yung sa son ko. Hindi sila vloggers. Bakit guys? Kasi the real vlogger, okay,
they will give advice, they will show to people, no, na magkaroon ng knowledge or learnings, most especially sa mga kabataan. Which is, tama din naman si Madam Kilay, di ba? So, if you listen... Yung mga vlogger na sumikat dahil sa issue, yung mga chismis na nag-away dito sa social media, hanggang sa sumikat na sila, nag-scandal dito sa social media, hanggang sumikat na sila, hindi sa akin vlogger yung mga ganyan. Ha? Hindi katulad ng mga OG na vloggers na talagang gumagawa ng content, pinagpaguran from the scratch. Ha? Yan ang mga totoong vlogger, from the scratch. Talagang mga organic ang... Ayun guys, ang totoong vloggers, she said, is from the scratch, is yun talagang nagpo-post talaga ng pinaghirapan nila, like, yung kahit anong content, basta as long as nang hindi ka nakaka-agrabyado or hindi nakakasira sa Facebook, na ma-take down yung page mo, di ba? Followers. Talagang pinagpaguran mo yung followers mo, gumawa ka ng video na original, na video mo talaga, na panahon pa kahit hindi monetize, talagang gumagawa ka ng video, hindi for the money all the time. Yan ang totoong mga vlogger na for fun, for positive, for enjoyment. Tapos ngayon, magiging bad See, yun ang totoong vloggers, for positive and enjoyment, yung content na pinopost mo sa social media, which you know na alam mong makaka-influence ka ng good, you know, for the people, or good influencers ka guys, sumikat ka dahil sa content mo na doon ka nakilala, but of course, yun ay hindi naman nakakasama sa Facebook mo, di ba? influence kayo sa kanila. Tapos sasabihin nyo pa sa ibang mga nanay na, oh, gabayan yung mga anak ninyo. Huwag nyo hayaan magsugal. Ito, para lang to sa ganito, para lang to sa ganito. Gaga, botlog. Kahit anong gabay ng nanay dyan, panay na panay nyo yung bata. Nai-influensyahan ninyo. Di ba? Example, mga artista before, ha? Mga artista before. Back them. Dahil maraming panay. Sharon yan, Vilman yan, mga ganyan na mga ano. Ang dami nilang fans, di ba? Ang daming fans ng mga dating mga artista. Dahil nga panay, mahal mo tong artista na to, bibili ka ng magazine. Bibili ka ng merch nila. Bibili ka ng album nila dahil na fanig kayo, mahal mo sila. Tapos ngayon mag-i-influence kayo ng sugal. Ngayon, manginayang kayo. Dahil sayang, ang dami ng followers. Abangan nyo ulit bumalik. Ngayon, pag bumalik man yung account ninyo, please, back the way you used to be. Yung dating yung ginagawa, yung dating yung pagpapasaya sa mga tao. Yung talagang genuine. Yung talagang nagbablog ka kasi gusto mo yung ginagawa mo. Ha? Tsaka kayo, huwag nyo rin paasahin yung ibang mga tao dito. Oh, share nyo yung video namin, bibigyan ko kayo ng Gcash. Huwag ganun. Lahat ba yan, mabibigyan ng Gcash? Hindi naman. Diba? Huwag tayong ganyan magpaasa sa mga followers natin. Kung magbigay tayo. Huwag na natin hingin ng Tama naman siya guys, di ba? random, magbigay ka. Hindi mag-share, hindi mabibigyan. Kalukuhan nyo, kabotlugan nyo. Di ba guys? Tama naman siya. Kasi yung iba, para lang makakuha ng mga followers is magsasabi, oh, akin na yung Gcash nyo, magbibigay ako ng pera, bibigyan ko kayo ng ganitong halaga. Guys, sa dami, sa millions of people in the Philippines, sa tingin mo, lahat ng mag-share ng video mo is mabibigyan mo ng Gcash? Hindi, di ba? So, tignan nyo guys. So, isang influencers na take down yung page dahil nagbibigay ng mga Gcash, nagpapa-premium, nag-ano ng Gcash para lang sa mga, mga sugal, hindi nagbibigay ng Gcash dahil nga kumikita sila ng milyon. Yun pala guys, no, yun palang influencer na yun, binayaran talaga siya ng casino games ng milyon para lang i-influence niya yung mga tao. Ito guys, panoorin natin to. Isang influencers din ito, no? Pinapanood ko to eh. Sorry guys ha. So ito naman, panoorin natin. So nag-post din siya ng isang sikat din ito na influencer. Nag-post din siya guys. Ito guys, ito. So, sabi niya dito, ito naman guys, si Boy Tapang naman. Okay, si Boy Tapang naman guys. So, anong sabi niya dito? Okay, sabi niya sa post niya. Okay guys, pakinggan nyo. Please share this post. Okay? Para ni sa tanan vlogger or inspiring future vlogger,
Sabi niya, ayaw na jud mo pag-promote anang casino. Sabi niya ganun, wag na daw mag-promote ng casino. Kahibaw ko nga dako kaayo ang bayad kay naka-experience pod ko ana. Imagine mosweldo ko sa Facebook og 700,000 to 1 million a month. Okay? Pero ang bayad sa casino per video is 150,000 to 250,000. Syempre, mas pilio nato ang casino kay easy money, fast money compare sa meta salary. Karon dako kaayo ko og pagmahay tungod na ban akong Facebook pages mao source monthly income nako. Lesson ana, dapat kahibaw mo na makontento kung unsay gihatag sa Ginoo. Down kaayo ko karon pero wala na koy mabuhat kun dili dawato na lang ang nahitabo ug mopadayon na lang sa paningkamot pa sa pag-vlogs. Tan-awa guys, I told you, di ba? When you are influencers, you know that just like the online casino games, grabe guys, binabayaran pala yung mga influencers ng 700,000 to 1 million a month. Imagine nyo, ganyan ang binabayad sa kanila ng mga casino online. Doon sa mga influencers na sikat, alam nyo na, no? Sikat yung mga influencers na yan, na na-take down yung mga pages nila. Kumikita pala sila ng million a month, no? Number 1, si Sashna Laparan, si Boy Tapang, etc. Ang dami nila, pinost ko yan sa social media from, Madam Kilay. 20 influencers na na-take down ang page because of promoting the online casino games. Ayan guys, ang sinasahod nila a month. Grabe! Can you imagine, kung sasahod ka ng 1 million a month, because of this, ang yaman mo guys, ang yaman mo, ini-influence mo yung mga mahirap na lalong maghirap. Okay? Can you imagine? But you are so selfish. You know, alam mo, ikaw lang yung mayaman, and then ang mahirap lalong humihirap. Okay? So which is hindi talaga ako bumibilib sa mga ganung tao, no? Kasi ako I used to play casino. Right? I accept that one. It's very, you know, but I can control myself, you know, and nag-stop akong maglaro dahil alam ko hindi ka mananalo. It's a scam. They will just get your money patitikimin ka lang, na mananalo ka kunwari, and then pag naglaro ka, naka-set up na sa machine nila yung pangalan mo, na ikaw yan. Of course, alam nila, nanalo ka sa previous games mo, kukunin nila yung pera mo sa second game mo. Which is true, kasi ganyan ang nangyayari. Walang yung mayaman guys, ang daming na lululong sa sugal na nagkakautang. So if you will not stop doing that, you know, talagang ang mangyayari sa'yo, malululong ka, mawawalan ka lahat-lahat ng pera, pambili mo na nga lang ng bigas mo na wala pa, sinugal mo pa. Okay? So, ang dami kong, imagine nyo, yung mga, ayan, ang daming mga videos from the vloggers na talagang ganun yung nangyayari na umiyak na yung iba dahil nga nawala ng page, millions of followers. Guys, tama si Madam Kilay, when we are doing our vlogs, no, kung mag-influence man tayo ng tao, yun ay dahil, of course, dahil yan ang hindi bawal. I mean, hindi siya bawal sa Facebook. So, actually, ang taas-taas, ang haba-haba ng kailangan nating basahin para malaman lang natin yung mga policies ng FB. Sabi, ang dami ko nakilala. Sabi ba naman sa akin guys na, oh, I don't like to post in Facebook. Bakit mo ginagamit yung Facebook? For what? Para lang tumingin ka sa mga sexy na girls katulad ko? Joke. What's the use of it? You know? Kasi, if you are using it like a vloggers, tama si Madam Kilay na mag-post tayo sa social media kung nakakabigay tayo ng magandang anong tawag dito? Na magandang aral. I mean, ayun nga guys, I'm very happy to my son. Continue na tayo, no, na he sold some of the t-shirt, the shirts, and then now, kasi sabi ko, anak, if you want to do business online, I can support you, I can help you. So, ayan, nakabenta na siya ng mga t-shirts, and then he said, Mami, sabi ang ganun, Ma,
advance ko yung allowance ko kasi bibili ako ng perfumes. Which is, bumili naman ng perfumes yung anak ko. And then ngayon, meron na daw siya ng mga buyers. Sabi ko, anak, you can make your own carousel page, i-post mo yung mga paninda mo dyan, and then, kahit sa buong Pilipinas, makabenta ka, kasi yan yung ginagawa ko, nagpo-post ako sa carousel ko ng mga items ko, and even my 18K Saudi Gold, nakakabenta naman ako, yun yung nakakatulong sa akin, para masustain ko yung allowance ng anak ko, yung pambayad sa school. Then guys, no, ay iba pang bills. So, I'm very happy na, alam mo yung, habang lumalaki yung anak ko, natututo, tinuturuan ko, ganun. Kasi guys, kapag, kung, syempre, if someday, someday, magkaroon siya ng magandang future, alam mo yun na, hindi ko maranasan niya, yung naranasan ko, okay? Ayaw kong maranasan niya yung naranasan ko, sorry. Kaya ngayon, happy ako kasi nakakabenta siya ng perfumes, and then sabi niya sa akin, gusto niya pa daw magbenta ng mga food, mga kung ano-ano, sabi niya gano'n, kung anong pwede ko. So ngayon, kasi nga tomorrow, magbubuk kami ng ticket going home kasi dumating yung tito ko from USA, and then, uwi kami sa Mindanao, so dadalhin ko yung iba, kung ano yung pwede ko mabitbit. Alam nyo naman yung mga 20 kilos lang ang bag na pwedeng dalhin sa Mindanao. So guys, ayun guys, na masaya ako dahil lesson learned. May natutunan yung anak ko sa akin and sa lola niya, no? Thank you very much to my motherski, Rose, and see you soon. Uwi kami dyan. And then, ayun guys, na talagang sinishare ko lang naman sa inyo yung mga nakikita ko sa social media kasi I do vlogging right now, no? Kasi ayun yung ginagawa ko ngayon, nagfo-focus din ako kasi I started to earn. In my 16K followers, sabi ko, kung talagang ipupush ko pa ng ipupush, magkakaroon na consistent earning sa Facebook, why not? Kaya, I'm focused right now guys, no? Kung hindi ko man kayo ma-follow dito sa main account ko, I can follow you to my page. Kasi guys, sa page ko, unlimited yun. So, I started in my page. I started like more than 1,000 followers right now. But later on, baka mas marami pang followers ang page ko kaysa sa main ko. Okay? So, kailangan nyo di ako i-follow sa page ko yung BLG Barbie Babes. Gusto siyang palitan ng name. Like, BLG Barbie Vlogs. Okay? So, gusto ko siyang palitan. Okay, guys, thank you very much for watching and see you on my next video. So, nag-video lang talaga ako. Gusto ko express yung feelings ko dahil dyan sa online casino games na nangyayari. Okay, so, stop na guys kasi I've been there before. I used to play. I lost a lot of money. So, I learned a lot. So, please stop playing games na. Kasi kung hindi ka naman mayaman, don't play. Kung mahirap ka lang, don't force yourself na you will take the risk. Sorry na, mawalan ka lang pera. Yun lang guys. Thank you very much for watching. Ayan guys, kain tayo ng biko. Bye po for now.